Ito mga kabali, ito yung pangatlo natin kay John Paid. Yan. Ito power inverter. Buksan na natin yung ano niya, yung housing niya. Tingnan natin yung nasa loob. Kalasin ko lang. Ito mga kabali, ito yung sinasabi niyang capacitor sumabog. Obligatan muna natin. Tanggalin ko muna. Ito mga kabali, ito yung value niyan, 1500 UF by 16 volts. Meron tayong konting pagbabago, i-upgrade na natin to. Para pag kahit na medyo ma-overload siya, hindi gano'ng mag-iinit. Kaya siya nag-iinit, saka biglang puputok. Ang ipapalitan natin ito, 2200 UF by 25 volts. Sa ganitong capacitor, pwede na ito sa dalawang MOSFET. Kaya na yan. Parang shorted yung natin, isang MOSFET natin. Ewan ko shorted o open kasi siya, biyak siya. Nabiyak. Pakita ko na. Ito. Iangat na natin. Talaga sira siya. Ayan. Kaya bumigay yung ating yung capacitor. Di lang natin alam kung nadama yung PWM nito. Kasi nasira. Yun na lang muna gagawin natin. Kakabit muna natin yung yung kanya capacitor. Tanggalin natin yung dalawang MOSFET inverter side. Para makapag tayo din sa signal kung meron pa signal na kung meron pa siyang signal na nanggagaling sa PWM natin. Yan. Para ma-testing natin kung may output pa to, kung meron shorted dito sa output. Dito na lang muna tayo. Malalaman naman natin yan pagka may shorted, kasi sa test valve lang natin ilalagay. Pagka yun umilaw at nagkaroon ng ito yung kulay red, yung port protect. Yan. Galiin mo na gagawin ko. Tanggalin ko yung MOSFET saka itong kanyang kakabit ko na kanyang capacitor. Kabit ko lang. Ito mga kabali, plug in lang natin yung sa test valve natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng reaction. Ayan, may blower. Ito yung probe natin ng oscilloscope. Yan yung natin, monitor. Kabit ko lang. Dito tayo muna sa kabila. Ay, luminaw. Dito sa kabilang resistor, 10R. Ayaw. Malay. Naka-protect. Ayan, nakakulay pula. Patayin ko muna. Ayan. Try natin yon. Tingnan natin kung mawala. Ayan, nawala. Ayan. Testingin natin. Nawala naman dahil wala naman yung shorted natin pyesa. Ito, lagay lang natin dito sa resistor 10K. 10 ohms. Ayan, meron siyang signal. Signal niya, ayan, 38.0. 37.9 kHz. Try na natin ilagay sa kabila. Tingnan natin kung walang problema dito. Ang problema ito, maliit. Ayan, may problema ata yung kuha natin. Ang kabila maliit, tumaan sa resistor. Try ko na lang din dito sa PWM niya kung ganun din ba yung lumalabas. Ito. May nag-iinit dito. Tagalin ko muna. Bagan natin may nag-iinit dito pyesa. Dito sa part na to.
Baka sira yung SMD transistor natin dito. Ito nag-iinit sa gawin na to. Bali, trouble ko muna rito. Tingnan natin kung alin ba talaga palitin dito. Bali, balik ako pagka nakita na natin yung problema. Ito mga kabalit, tinanggal natin yung umiinit kanina, yung Y2 na transistor nya. Ang galing dun sa pin out ng natin, ng A and B na signal. Bali yung kabila okay naman, yung isang channel, bali dito lang umiinit talaga sa kabila. Bali shorted pala to. Yan, Y2, papalitan lang natin to. Bali pakita ko lang muna yung signal nya na okay siya nung wala ito. Yung okay yung kanya IC natin, PWM. Ito ang value nito, KA 7,500. Ayan. Bali yun, pakita ko lang yung signal. Bali i-ayos ko lang. Bali ito, pa-plug-in na natin. Ito yung test valve lang natin. Ito, bali kabit natin. Ayan, bali on natin. Ayan, mandarin blower. Bali yung pin number natin 9 saka 10 yung pin out ng nating signal. Tingnan natin yung 9 kung meron na. Bali yan, meron pin number 9 yan. Bali yung kasunod, yung katabi nya, pin number 10. Tingnan natin kung parehas, kung may signal. Ayan, parehas na parehas sila, meron. Bali nagkaroon lang ng problema yung natin, yung Y2 natin. Bali yan, palitan ko muna yan. Tapos tingnan natin kung papasok na yung signal dito, kung parehas na sa resistor natin 10 ohms. Bali balik na lang ako pagka napalitan ko yung Y2. Ito mga kabali, napalitan na natin yung Y2 natin, nakakabit na. Bali testing na tayo ulit. Bali ito, lagyan ko lang ng test valve. On natin. Yan, maganda na yung blower. Bali dito ulit tayo sa mga resistor natin ng dito yung wala kanina. Ay, dito ba yata? Bali dito, tingnan natin kung meron. Ayan, meron 43.7. Bali lipat natin sa kabila, tingnan natin kung parehas na. Ayan bali meron na rin. Yan yun, meron na signal. Bali pag ganyan, safe na natin lagyan ng ng kanyang ating MOSFET. Bali sabi ko nga kanina, papalitan na natin to ng IRF 1010E, yung pangkaraniwan na nilalagay sa mga standard natin na inverter. Bali pwede naman yun, mas maganda naman gamitin yun. Bali yan, ito muna ang palitan ko lang yung mga sira na to. Ito mga kabali, yung sinasabi kong IRF 1010E. Bali to, original. Ayan, back copper to. Ayan, copper yung back nya. Ayan, kita yung copper nya. Bali ayan, kabit ko lang to. Tapos testing tayo. Kabit ko lang. Ito mga kabali, naikabitan natin yung kanyang MOSFET. Bali try na natin to. Bali test valve lang na yung gagamitin natin para malaman natin kung mayroon pa problema sa output. Mag-i-error naman siya pagka umaandar na yung inverter side natin. Bali yan, kabit ko lang. Nakapatay pa yan, naka-off pa. Opa. Bali ito, try natin. On ko na. Yan, bali may red siya. Yan natin kung may mapagbabago. Wala nang babago. Wala siyang voltage. 13.5. Parang may problema pa siya sa output nya. Try pa natin isa pa. Yan natin, baka wala lang wala lang karga pa yung mga capacitor natin. On ko. Bali ganun pa rin. Wala siyang wala siyang output. Ayan, pagka ganyan may problema pa yan. Naka-protect tayo. Ayan, oscillate. Ay, tingnan natin kung oscillate ba tawag dito o
Protect. Malamang to protect kasi naka-red. Bali magche-check pa ako dito sa output niya. Tingnan natin yung apat na output na to kung ano, kung may shorted. Bali, balik na lang ako pag natanggal ko. Bali, ito kabali, papakita ko lang yung output natin, goods lahat. Bali, nagkulang lang pala tayo sa switch nito. Patay sindi. Bali, okay naman, nawala na yung kanya protect. Bali, may signal naman siya, bawat ano. Ayan, bawat gate ng ating MOSFET. Ito. Lahat magkakamuka. Ayan. Bali, goods naman. Lahat. Bali yan, mabalik na lang ulit natin. Babalik ko lang ulit. Tapos balik na lang ako pagka ibalik na natin. Testing na lang ulit natin. Bali, kasi ano tayo, nakalagay tayo sa test valve. Baka kailangan lang natin i-off on natin to. Bali, yan, balik na lang ako. Ito mga kabali, naikabit na natin yung output natin. Bali, ang isang diskarte pa natin dito para mapaalis natin yung protect. Bali, inaagaw ng blower natin yung supply kasi naka-test valve lang tayo. Bali, ipakita ko sa inyo kung paano mawawala yun. Bali, tatanggalin ko ulit blower. Yan, nakatanggal na. Bali, on natin. May red. Patay lang uli natin. Patay. Tingnan natin mawawala yan. Pag napuno na yung capacitor natin. Ayan, nawala. Bali, sukatan naman natin ngayon ang output to. Bali, yan. Tingnan natin kung gaano kataas. Bali, yan. Meron. Naglalaro siya. Naka 100 plus. Ayan. Bali, pag ganyan may lumalabas na tayong output, bali pwede na natin isaksak sa kanyang direct battery na natin to. Bali, lalagay na rin natin yung kanyang blower saka yung kanyang display dito. Bali, kabit ko lang muna. Ito mga kabali. Ayan, bali testingin natin. Medyo ilayo lang natin para madali natin mahablot kung sakali magkakaroon ng problema. Bali, on na natin. Ay, wag muna. Bali, papatong ko lang siya rito. Ayan, bali, mislap naman siya. Para madali natin matatanggal na gano'n kung meron tayong ma-shorted dito. Bali, on natin. Bali, patayin ulit natin. On. Ayan, nawala na. Nagkaroon na tayong voltage 222. Yan, nawala na yung ating protect. Minsan talaga nagkakaganito to. Bali, ang kailangan mo lang gawin, patay sindi hanggang sa mawala yung protect. Pero kung may problema sa loob, hindi mawawala yung kahit anong patay sindi natin dito. Bali, yan. Sa ganitong kaliit na power inverter, talagang pag na-overload, pwedeng may masira talaga. Bali, para sa akin, mga electric fan lang na portable lang pwede rito, maliliit. Saka yung kanyang charger, yan. Pero kung low-loadan mo ng malalaking TV, baka mahirapan din siya. Although, nakalagay naman sa kanya TV, pwede. Ayan, lampshade, ilaw. Ayan, mga laptop, electric fan. Pero sa electric fan, wag lang masyadong malaki. Mataas yung watts. Bali, kaya naman yan. Bali, ito, testingin natin. Bali, meron ako electric fan dito. Ayan, yung portable. Yung disaksak din sa kuryente. Bali, yun ang testingin natin. Bali, i-layout ko lang. Bali, ito, nakasaksak na yung extension natin. Patungo dito yan. Bali, ito yung saksakan ko na yung electric fan. Patungo naman dito sa taas. Yung wire, ayan. Bali, papakita ko na lang na pagka nilagay natin, iikot siya. Bali, lagyan na natin yung battery natin. Yan. Bali, try na natin yon. Bali, yan, maandar na. O, di ba? Nabuo natin. Bali, hindi lahat ng lahat ng ganito kaya kong referin. Bali, may mga time lang talaga na kaya natin referin. Bali, yan. Maandar na, pati yung pa natin. Bali, patayin ko. Ayan, patayin ko para makita nyo yung pang ko umaandar.
Ayan o, namatay. Bali, buhayin uli natin. Naka-on. Ayan, saka lang maandar. Bali, yan. Sa problema niya, ayos na natin. Bali, tatagal din naman yung ginagamit nating ano na yun, MOSFET. Yun ang madalas natin nilalagay sa mga mga inverter. Medyo matibay naman yun. Saka yung capacitor nating input, bali ayun, nilakihan na natin para hindi siya oras ng magkaroon ng pumutok dito, hindi naman siya ganong madadamay. Bali maliit kasi ito. Ayan. Kaya siya nagsuffer. Sumabog. Bali yan, hindi naman nababago yung niya. Voltage niya, 222. Pero nakaload na tayo ng Nakaload na tayo na portable na fan. Bali yan. Maba na. Bali dito sa power inverter na to. Yan, maandar pa rin. Okay na.